Isa pang kababayan natin ang pinalaya ng grupong Hamas. Nasa pangangalaga na ng ating embahada sa Israel, si Noraline Babadilla. Dahil dyan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na all accounted for na ang mga kababayan nating naipit sa gyera ng Israel at Hamas. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi and Connie, ito nga, naglabas na rin ng statement ang Department of Foreign Affairs at ayon sa kanila, kinatutuwa nila ang pagkapalaya sa Filipino national na si Noraline Babadilla na dinukot din ng Hamas nang salakayin ang Israel noong October 7. Ayon sa kanila, ay nagpapasalamat ang DFA sa tulong o mediation efforts ng State of Qatar para daw mapalaya si Babadilla. Maging si Jimmy Pacheco na nauna nang napalaya. Nagpapasalamat din ng DFA sa Israel sa pagpayag daw dito sa mga kondisyon na naging daan para mapalaya si Babadilla at iba pang bihag. Kinilala din ng DFA ang suporta ng bansang Egypt at international organizations gaya ng Red Cross sa proseso ng pagpapalaya. Bago nito ay hindi po matiyak ng mga otoridad dito sa Pilipinas at Israel kung bihag nga ba talaga ng Hamas si Noraline. Katunayan kagabi ay merong event ang embassy ng Israel at maging sila ay hindi pa definite yung mga binibitawang salita kung patungkol sa kalagayan po ni Noraline. Ang kapatid nito na nasa Israel din ang nag-ulat ng kanyang pagkawala matapos ang pag-atake. Si Noraline po ay Israeli citizen na rin ayon sa DFA, kaya po ito ay dual citizen dahil meron din siyang Filipino citizenship. Kaya ayon sa DFA, ay kumilos din ang Pilipinas para mapalaya siya. Nakipag-ugnayan din ang DFA sa mga kaibigang bansa, gaya ng Egypt at Qatar, at ang mga international organizations para kay Noraline. Nauna nang sinabi na ni Jimmy Pacheco, nung tanungin siya ng Philippine Embassy kung nakita ba niya itong si Noraline, at sabi niya, ang pagkaalam niya ay nag-iisa siyang Filipino na hostage. Pero ayon kay DFA, Undersecretary Eduardo De Vega, maaari kasing nasa magkaibang grupo ang hostages, kaya hindi nagkakitaan itong si Jimmy at Noraline. Rafi, Connie? Sandra, may pinapakita kasi kaming video kanina na posibleng ito yung turnover ni Noraline, yung mga pinalayang bihag, nakapink siya. Siya pa yung umaalalay dun sa isang supposedly mukhang pinalayang hostage din. Kumusta yung kanyang kalagayan at nasaan siya ngayon? Oo nga, Rafi, parang maayos naman yung pangangatawan nitong si Noraline matapos sa kanyang paglaya. At ang sinasabi sa atin ni DFA, Undersecretary De Vega, si Noraline daw ay nasa ospital ngayon. Gaya nung iba pang pinalayang bihag at si Jimmy Pacheco mismo after niyang napalaya, dinala siya sa ospital. Sa information na nakakarating sa DFA mula sa ating embahada, ay maaring mabisita ng mga taga-embassy si Noraline mamayang hapon at nakaantabay din sila sa report ng ating embahada. Rafi? Hanggang sa huli, siya yung umaalalay sa kanyang mga kasamahang nabihag. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Inaasang tuloy na tuloy ang Pasko sa Pilipinas ng kababayan nating unang pinalaya ng grupong Hamas. Sabi ni Jimmy Pacheco, ngayon na lang daw niya uli makakasama ang kanyang pamilya ng Pasko matapos ang 6 na taon na pagtatrabaho sa Israel. Kaya naman laking pasalamat niya ngayong nakalaya na siya. Akala raw kasi niya noon, lilipat lang sila ng lugar noong araw na siya ay pinalaya. Bago yan, nawalan na raw siya ng pag-asa na makakasama na uli ang pamilya. Nung nasa city pa ako ng Gaza, wala na talaga akong pag-asang mabuhay at saka wala na akong pag-asang makabalik sa pamilya ko. Umugot ako sa unang-una sa Panginoon eh. Dasal ako ng dasal, at pangalawa sa mga anak ko. Kaya ko ito pa ako. Sa ibang balita, arestado sa Quezon City ang isang lalaki na may mga warrant of arrest dahil po sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Balitang hatid ni James Agustin. Isinilbi ng mga operatiba ng QCPD Station 14 ang 2 warrant of arrest laban sa 24 anyos sa construction worker na si JJ David sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Yan ay para sa kasong may kinalaman sa droga na inisyu ng magkahiwalay na branch ng Quezon City Regional Trial Court. Nag-plea bargaining siya sa parehong kaso. Subalit, nung nakapiyansa siya, naalaman ng korte na may previous niyang kaso, kaya yung probation niya na-denied. So inilabas agad ng korte yung service of sentence niya. Kaya siya winaran.
Ikalima sa most wanted persons list ng Holy Spirit Police Station si David. Naaresto siya noong 2022 at 2023 dahil sa paggamit umano ng illegal na droga. Drug user siya. So, ayun nga, yung pagkakahuli sa kanya nung una, paraphernalia lang yung nakuha nga sa kanya. Although nag-prosper naman sa court. Ito nga pangalawang huli rin, nakuha na siya ng illegal drugs. Sabi ng suspect, hindi niya alam na may 2 arrest warrant laban sa kanya. Umate naman ho ako nun Tinetext namin yung probation officer ko Hindi, ang pagkakamali lang ho siguro namin nun lumipat kami ng bahay. Hindi namin natanggap yung sumo. Kaya nalabasan kami ng warrant. Ikaw ba'y gumagamit talaga ng droga? Gumagamit to. Nakapag-return of warrant na ang pulisya sa korte at hinihintay na lang ang commitment order ng suspect. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito naman ang mabilisang balita. 5 sasakyan na nagkarambola sa National Highway ng Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Base sa investigasyon, nag-counterflow ang isang pickup truck at bumangga sa kasalubong nitong truck. Bumangga rin ang iba pang sasakyan kasama ang 2 kotse at isang motorsiklo. Sugatan ang ilang pasahero. Sa Cabanatuan City, patay ang isang ginang matapos mahagip ng tricycle. Base sa investigasyon, patawid sana ang biktimang 65 taong gulang nang mangyari ang aksidente. Pinaghahanap ng hindi pa nakikilalang tricycle driver na umalis agad nang madala sa ospital ang biktima. Mga kapuso, may ibibenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Cebu. Sa programa po ng Talisay Cebu LGU, tutukuyin nila ang mga mahihirap na pamilya na pupwedeng bumili ng murang bigas sa ilang piling tindahan. Hanggang 5 kilo ang pupwedeng bilhin ng mga kwalipikadong pamilya kada linggo. Galing po sa NFA ang ibebentang bigas na pinondohan ng provincial government. Samantala, pumanaw po kahapon ang kaisa-isang elepante sa Pilipinas na si Vishwa Mali o mas kilala bilang Mali. Update tayo sa isinagawang necropsy na nakatukoy sa kanyang ikinasawi sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, Connie, nagluluksa nga ang lungsod ng Maynila sa pagpanaw ng pinaka-iconic na atraksyon ng Manila Zoo na si Mali. Alas 3:45 ng hapon kahapon nang pumanaw ang 43 anyos na si Vishwa Mali, ang kaisa-isang elepante sa Pilipinas. Iniregalo ito ng bansang Sri Lanka noong 1981 kay dating First Lady Imelda Marcos. Ayon sa Chief Veterinarian ng Manila Zoo, congenital heart failure bunsod ng samot-saring karamdaman ang sani ng pagkamatay ni Mali. Sa necropsy na isinagawa kay Mali, nadiskubre pang may cancer na pala ito. Biyernes nang mapansin daw nilang medyo irritable si Mali. Nitong Sabado nawala na daw ito ng ganang kumain hanggang sa manghina na raw ito ng gusto. At kahapon nga, Martes, tila nahihirapan na raw ito sa paghinga. Ginawa naman daw ng pamunuan ng Manila Zoo ang lahat para mailigtas si Mali. Pero gaya ng sa tao, sadyang may hangganan lang din daw ang buhay ng elepante. Sa ngayon, pinag-iisipan na ng pamunuan ng lungsod kung paano mape-preserve si Mali nang sa gano'y patuloy siyang makikilala ng mga dadalaw sa Manila Zoo. Samantala, susulot na daw si Mayor Lacuna sa pamahalaan ng Sri Lanka para ipaalala ang umano'y ipinangako nitong idodonate na elepante sa Manila Zoo. Rafi, Connie, sa mga sandaling ito ay patuloy na bukas ang Manila Zoo. Patuloy na dumadating yung mga gustong dumalaw dito. Yun nga lang, hindi may aalis, no? Marami ang nadismaya, nalungkot dahil hindi na nila makikita si Mali. Rafi, Connie? Oscar, bigyan mo kami nagdagdag na detalye sa plano ng Manila LGU sa labi ni Mali. Yes, ang plano, Rafi, initially is mailibing sa lalong madaling panahon si Mali. Pero sa ngayon nga, pinag-iisipan nila kung paano mape-preserve. Yung buto ba niya, ipe-preserve para mailagay sa kanilang museum o yung tinatawag na taxidermy, no? So yan, lahat yan kinukonsidera, kinukonsulta na raw nila sa mga experts kung paano ito may sasagawa ng maayos nang sa gano'y manatiling visual, no? Manatiling visible si Mali para sa mga future generation na gustong makakilala sa kanya. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida.
Nagsimula ng Metro Manila sa kasagsagan ng tulog ng marami nating kapuso. Makailang beses na naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa mula nitong hating gabi hanggang kaninang madaling araw. Dahil sa pag-uulan, mas pahirapan para sa ilang commuter ang pag-aabang sa masasakyan patungo sa kani-kanyang bahay o trabaho. Bukod sa NCR, inulan din ang ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang sanhi ng pag-uulan. Ilang araw na ring umiira sa Northern Luzon ang hanging amihan. Ang pag-uulan sa Natonin Mountain Province ang naging dahilan ng landslide sa nasabing bayan kahapon. Isang lane lang ang nadaraanan dahil sa insidente. Inaasahang matatapos ngayong araw ang isinasagawang clearing operation sa lugar. Nakaranas naman ng pag-ulan ng yelo o hail ang isang barangay sa Davao City. Singlaki ng butil ng mais ang mga nagbagsakang yelo. Ayon sa mga residente, umabot ng 15 minuto ang hailstorm. Posible ang hail tuwing may matinding thunderstorm ayon yan sa Pag-asa. Mga kapuso, nakataas ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, apektado ang ilang panig ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate at Northern Samar. Asahan ng malalakas na ulan sa mga nasabing lugar. Tatagal ang rainfall advisory hanggang alas 12 ngayong tanghali. Sa mga susunoding oras, uulanin ang iba pa nga bahagi ng bansa base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, partikular na nga dito sa Mindanao. Pinaalerto ang ating mga kapuso mula sa banta ng baha o landslide. Posible muling ulanin ang ilang panig ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpapaulan sa Southern Luzon at Visayas habang hanging amihan naman sa Northern Luzon at mga local thunderstorm naman sa ilang bahagi ng Mindanao. Sugatan ng isang rider sa Quezon City matapos mabangga ng kotse. Damay rin sa insidente ang isang taxi. Balitang hatid ni James Agustin. Binabagtas ng isang motorcycle rider ang westbound lane ng Camias Road sa Quezon City kaninang pasado alas 3 na madaling araw nang bigla siyang nabangga ng kotse. Tumila po ng ilang metro ang motorsiklo. Nabangga rin ng kotse ang isang taxi. Sa lakas ng impact na paatras ang dalawang sasakyan. Sugatan ng 18 anyos sa motorcycle rider. Kwento ng mga rumesponding barangay tanod, sa gitna na ng kalsada nila inabutan ng rider. Nakakakaway pa naman siya. Hindi niya lang magalaw yung kalahati ng katawan niya magmula dito sa bewang pababa. Agad naman responde yung barangay namin, yung ambulansya namin ng barangay West Camias. Dinala namin sa Isa Avenue yung pasyente. Wasak na wasak ang motorsiklo. Nawasak din ang harapang bahagi ng kotse habang mayupi ang taxi. Ayon sa taxi driver, galing siya sa gasolinahan at pag-arahin na nang mangyari ang aksidente. Ang bilis niya. Ngayon, nung nahagip yung isang motor, kita kong parating sa akin, umatras pa ako kasi mahagip ako. Kaso sa bilang bilis, nahagip pa rin. Kasi kinain yung linya sa kabila eh. Ang kotse naman galing sa Kamuning Road. Tumawid ng EDSA pa Camias Road. Pauwi na raw sa San Mateo Rizal ang driver. Alam kong gagawin ko, boss, madulas yung daan. Nakago po Lumabas po siya ng gas station. Boss, kahit i-handbrake mo yan, boss, dudulas yung gulong mo kahit sino man. Iniimbestigahan pa ng QCPD Traffic Sector 3 ang aksidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaprubahan na ng Senado sa third and final reading ang panukalang 2024 National Budget. Naipasa po ang 5.768 trillion pesos proposed budget matapos i-certify as urgent kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos. 21 senador ang nagbigay ng affirmative votes. Walang nagbigay ng negative vote, habang may isang nag-abstain. Ayon kay Senador Sonny Angara, may nabago mula sa bersyon nito ng Kamara, kabilang ang budget ng Department of Science and Technology at Department of Education, pero hindi na inilabas ang buong detalye. Kasunod po nito, magkakaroon ng bicameral conference ang mga mambabatas para pag-usapan ang mga probisyon ng panukala bilang susunod nitong hakbang. Pasok na ang Mapua Cardinals sa finals ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Tila nila kahapon ng Binil Blazers sa score na 78-67. Dahil higher seed ang Cardinals o mas mataas sa standings, isang game lang ang kinailangan nilang ipanalo para mag-advance. Magkakaroon naman ng do-or-die match ang LPU Pirates at San Beda Red Lions. Nagwagi kasi kahapon ang lower seed na Red Lions sa score na 89-68.
Maghaharap silang muli sa Biyernes sa alas 3 ng hapon. Mapapanood ang laro live sa GTV, pati na rin sa social media pages ng GMA Sports at NCAA Philippines. Mga kapuso, isa po sa main attractions noon sa Manila Zoo ang elepanteng si Mali. Sa kanyang pagpanaw, inalala ng ilang netizen ang kanilang memories with Mali. Si Marie Irie, 8 years old pa lamang daw noong napuntahan at nagpa-picture with Mali. 12 years ago naman ang picture ni Twyla Evangelista kasama si Mali. Si Mali pa raw ang una niyang nakita sa Manila Zoo. Si Rena Aguilar Hermosa naman, kabibisita lang ng Manila Zoo nitong Lunes. Yun na raw pala ang first and last nilang kita kay Mali. Nitong Agosto naman bumisita ang pamilya ni Melanie De Vera Aquino. Birthday raw noon ng kanyang anak. May panawagan po ang Philippine General Hospital sa Maynila sa gitna ho ng dumaraming pasyente ng pneumonia na dinadala roon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Ngayong malamig ang panahon, pansin ng vendor na si Stella Almelor, panay ang ubo ng kanyang mga apo. Pati ang pinakabunso niyang apo na 4 na buwang gulang lang nakasama niya sa pagtitinda, nahawa na rin. Mga apo ko, pati anak ko, ubo, sipon, lagnat, marami, lalo sa Bulacan, nandun yung mga anak ko tsaka yung mga apo ko sa Bulacan halos lahat sila doon, nilagnat. Hindi pa pinatitignan ni Stella ang mga apo sa espesyalista. Mahigit 4 na buwan wala nang alisin ang COVID-19 State of Public Health Emergency sa bansa. Mga kaso naman ng pneumonia ang dumarami sa Philippine General Hospital sa Maynila. Ayon sa pamunuan ng PGH, marami sa mga pasyente ang naka-intubate o nilalagyan sa lalamunan ng tubong nakakabit sa ventilator para madaanan ng hangin. Ang problema po, siyempre kapag naka-intubate, matagal-tagal po ang gamutan. Dahil sa mostly nga po, severe ang pneumonia nila, hindi po sila basta-basta rin makapasok sa loob ng ospital dahil ang ICU po ay puno din. May mga sanggol at mga nakatatanda rin sa mga pasyente. Ang nababawasan naman po ng kama o opportunity ay yung mga may cancer, na stroke, atake sa puso, dialysis. Yung pong pneumonia sana ang aming pakiusap sa mga LGU hospitals. Sila na po ang umako para po mapagbigyan natin yung talagang mga makaka-avail po ng mga specialty services ng PGH. Sa unang 3 buwan ngayong taon, mahigit 41,000 na kaso ng pneumonia ang naitala sa buong bansa. Mahigit 200,000 kaso naman ang naitala para sa buong 2022. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, palatandaan ng pneumonia ang hirap sa paghinga, paninikip ng dibdib at nagpapatuloy o hindi gumagaling na lagnat. Sa parehong bata at matanda, talagang malaking tulong po kung makakatanggap po sila ng pneumococcal vaccine. Ito po ay panlaban sa isang common na source ng pneumonia, yung Streptococcus pneumoniae. Pagpasok ng Burmans, naobserbahan din ng Health Department ang pagdami ng influenza-like illnesses o ILI, mga nakakahawang impeksyon dulot ng iba't ibang uri ng virus o bacteria. Ang mga naitalang kaso mula January hanggang October 13 ngayong taon, 45% na mas mataas kumpara sa mga naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Bagamat bumagal na ang pagdami ng mga kaso pagdating ng Nobyembre, ayon sa DOH, maigi pa rin mag-ingat gaya ng pagsusuot ng face mask at pagbabakuna. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, bukod sa pag-iiba ng panahon, ang pagdami ng mga respiratory illness posibleng dulot ng tinatawag na immunity gap. Ang immunity gap is it's a global phenomenon yan, Melo. Because after the pandemic, yung mga vaccine preventable diseases, kasama na dyan yung influenza, pneumonia, measles, talagang bumababa ang vaccination coverage doon sa mga vulnerable population, including children. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 30 pamilya ang nawala ng bahay matapos magkasunog sa Coron, Palawan kahapon. Ayon sa ulat ng Super Radio Palawan, nagsimula ang sunog sa isang boarding house roon base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Coron. Tumagal na 1 oras ang sunog bago naapula. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi. Tukoy na ng Philippine National Police ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa pamamaril sa loob ng isang bus sa Caranglan, Nueva Ecija noong pong November 15. Maging ang motibo alam na rin daw nila. Ngunit hindi muna nila isa sa publiko yon sa ngayon. Sa kanila pong investigasyon, lumalabas na gun for hire ang 2 suspect na umunoy sangkot na sa 3 pang insidente ng pamamaril. Biyaya para sa mga residente ang banyerang tamban na natagpuan sa baybayin ng Placer, Masbate.
Kanya-kanyang pulot ng isda ang mga residente. Yan daw ang unang pagkakataon na may ganoong karaming isda sa lugar na tinatayang mahigit 2,000 kilo. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol, sardine beaching ang nangyari o yung maramihang migration ng mga isda dahil sa pagbabago ng temperatura ng tubig. Bukod sa bayan ng Placer, tonetoneladang isda rin ang nahuli sa Camarines Sur kamakailan. Wagi ang ating mga atleta sa katatapos lamang na 2023 World Para Dance Sport Championships na ginanap sa Genoa, Italy. Naghari sa dance floor ang mga para-athlete na sina Julius Obero, Edeline De Asis at Rhea Marquez. Mula sa siyam na kategorya, 14 na medalya ang kanilang nakuha. 7 ginto, 2 silver at 5 bronze medals ang kanilang naiuwi para sa Pilipinas. Patunay raw yan na hindi hadlang ang kapansanan para makamit ang tagumpay. Congratulations at syempre good job sa ating para-athletes. Happy Wednesday mga mare! Pasok si global fashion icon Heart Evangelista bilang isa sa 2023 Asia's most influential people ng isang magazine. Kinilala si Heart dahil sa kanya raw impact sa entertainment industry at dahil sa kanyang effectivity bilang brand endorser. 3 straight years nang natatanggap ng Sparkle Star ang pagkilala. Pasok rin sinasabing listahan ang It's Showtime host na si Ann Curtis at ang film influencer na si Bretman Rock. Talk of the town naman ang very cinematic YouTube vlog series ni Heart. Sa unang episode, featured ang ganaps niya sa 2023 New York Fashion Week. Sa one-on-one chikahan namin, happy raw si Heart na nakabonding niya rito ang hobby niyang si Senator Cheese Escudero. Sinabi rin ni Heart na sadya raw talaga ang unfiltered moments sa vlog para maipakita ang imperfect side niya bilang artista. I feel like I'm one of the brave ones to start, but yun siya eh. And I'm really appreciative na nagugustuhan ng tao at appreciative din sila na I let my guard down. Because if you love someone, then you should really love who they really are, not just the roles we play on TV. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Sabay-sabay tayong magutom. Ito na mga kapuso, sa mga nagpaplanuhan na sa kanilang dadalhing dish sa potluck, di ba? Usong-uso na yan sa mga Christmas parties. Nag-iisip na nga ako kung anong ipapadeliver. Ay, ganun. Kailangan healthy. Kailangan kaya nanonood ako ng mga Chef Boy episodes natin. Kailangan yung ating pong dadalhin, ilalaban natin as a healthier option, di ba? Sa paboritong handaan. Kaya si Chef Boy, meron yan. Ito yung favorite segment ko kasi nga marami tayong natututunan. Tsaka, di ba, Mare, yung lumpiang Shanghai kasi, pwede rin gamitan ng tuna. Totoo ba, Chef Boy? Paano ba yan? Yes! Good morning, Connie. Good morning, Aubrey. Oo naman, instant ng ating luluto. Parang potluck, lalong-lalo na halimbawa Christmas. Ang dating ng araw ngayon sa ginagawin natin, Connie at Aubrey. Oo. Yeah. Chef, di ba, alam mo naman, may mga umiiwas talaga sa baboy, di ba? At gusto nila mas healthy talaga. Yung crowd favorite natin, lumpiang Shanghai tuwing may handaan. Yes. So, eto, gusto natin malaman, anong ipapa-take out mo sa amin na healthier version? Nako, Connie at Aubrey, ito, kaya nga, ginawa natin ng medyo healthy talaga ang ating lumpiang tuna. Yeah. Kasi pati nga sabi natin, di ba, pag naghanda ka ng nagda-diet ka, siyempre na pwede itong, kahit mapasobra ka, okay lang. Yes. Saka kasi ito yung laging sinasharon. Tuna naman. Di ba? Ito yung balutin mo ako. Oo, ito yung laging sinasharon, Chef yung tuna, yung tuna. Yung lumpiang Shanghai. Mabilis kasing dukutin. Oo. Tsaka di ba, Chef, ito, siyempre tuna ang ingredient natin, healthy na, budget-friendly pa. Tama. Kasi mura mga gamit natin, tuna. Kasi nga po, ito na, ayan, may vitamin yan, vitamina dahil omega-3, di ba? Pagka-fish, talagang tunay naman na may omega-3. Kaya, perfect ito sa mga health conscious na katulad natin. Tama-tama, dabawin nyo, di ba, tuna. Ito na, Chef, ito na, ha? Hindi na natin sila paghihintahin. Oo. Yes, kaya chibuga na!
Mga kapuso, hindi kumpleto ang Christmas party ng mga Pinoy kung walang lumpiang Shanghai. Pero kung sawa na kayo sa karning baboy, ito ang pwedeng alternative. Lumpiang tuna, ilista nyo na yan ang mga sangkap para yan. Itong ating mga ingredients, mayroon tayong tuna. Siyempre yung tuna, itong tuna flakes, sibuyas, itong maganda yung ating extender, pampalasa, manamis-namis dahil po may singkamas or turnips. And then meron tayong carrots na grated, of course garlic, itlog, at siyempre naman yung lumpia wrapper natin na gagamitin. At ang ating white or black pepper. Alright, simulan na natin. Healthy itong lumpia natin, yung tuna, rich in protein at omega-3 fatty acid. Ito namang singkamas, good source ng antioxidant gaya ng vitamin C. O, di ba? Alam nyo ba ang lumpia ay evolution mula sa Chinese spring roll? Tatak nito yung malutong. Nalabas pero tasty at flavorful na laman. Samahan mo pa ng sweet and sour na sausawan. Naku, grabe. Abay, Pinoy na Pinoy, di ba? Yun. Okay, garlic. Then onion. Yan. Then yung singkamas, pag nilagay natin, pipigaan po natin kasi ito yung nagkukos ng asim. Oh. Yan. Carrots. Ilagay natin. Ilagay natin ang tuna. Kung sawa na kayo sa karne, mas maganda po minsan-minsan naman ito na napakasimple. Mura na at masarap pa. So, then of course, salt natin. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Kanina po, in-strain ko po yung tuna kasi kailangan tanggalin natin ang mantika bago natin isutay. Kasi pagka maraming mantika, siyempre mauumay ka. Ilagay natin ang spring onion. Okay, so ito na yung ating feeling doon sa ating spring rolls. Yan. So, kailangan isutay at nakita nyo naman, ito pa lang palaman pa lang eh. Sobrang bango. Ito yung ating pangsilyado ng ating spring roll. Nilagyan ko lang itong mantika. Lahat. Right. Aba, Pinoy na Pinoy yan. Kaya naman, ano pang hinihintay? Gawin na ang tuna lumpia at balutin na para sa mga party ngayong Christmas season. Tikman na natin. O paano? Chibuga na! Oh, Isharo na yan! Ay, totoo. Oh, may dadalhin na ako, ha? Nakakagutom naman, Chef. Chef, parati na lang kaming ginugutom dito. Kailangan matikman na namin yan. Malapit na ang Christmas party natin. Yay! Ano ang pinakamasarap na sausawan para dyan, Chef? Yung tuna, lumpiang Shanghai. Pwede rin suka na may sili, pwede rin sweet and sour, pwede ketchup. Siyempre mga Pilipino, pwedeng mayonnaise. Mayonnaise. Gusto ko medyo maanghang eh. Tama, tama. Sausawan Lagyan mo na lang ng chili flakes. Ayan. Ay, naku, nakakagutom. Pwede! May idea na kami, Chef. Para sa potluck. Kaya na yan. Kaya makikita ko na yan sa tahanan ninyo. Chef, sa party natin, marami kang dadalhin, Marami kayo papasikling sa amin. Meron na kaming listahan ng lahat ng mga niluto mo dito na favorite na namin, Chef. Paano? No, sige, walang problema. Basta pagbalik ko, sako-sako naman yung regalo nyo. O diba, butter lang. Wala mo ng diet, ha? Diba? Para doon, wala. Naku, pag may pagkain si Chef Boy, walang diet. Oo nga. Ang galing. As always, thank you, Chef. Oo, thank you. Salamat, Chef. Rafi, welcome back. See you soon. See you. Yan, ako. Ngayon lang pala kayo nagkita ulit. Oo nga. See you, Chef. Oo, see you. Wala ka. Sa ano ka eh. Thank you. Thank you! Bye! Eto naman, gusto natin ng ilan pang mga pampag-good vibes. Kasi trending ang song performance ng isa pong 12-year-old na Pinay sa Croatia.
Mula yan sa sinalihang talent competition ni Cristel Rene Aceveda. Ang kanyang inawit, traditional folk song ng Croatia in a cappella. Hindi naman nabigo si Cristel na mapahanga ang judges at live audience matapos siyang bigyan ng standing ovation. Umabot pa nga sa punto na mismong audience na raw ang nagbigay ng golden buzzer sa Pinay singer na first time umanong nangyari sa history ng talent show. Sa panayam ng GMA Integrated News, ibinahagi ni Cristel at kanyang mommy na si Carla ang kanilang naging experience. Nagpapasalamat si Cristel ngayong nakapasok na siya sa semifinals at umabot pa nga sa final round. Galing! Pang-78 ang Pilipinas sa World Giving Index Report para sa taong 2022. Bumaba po yan mula sa ika-20 rank noong 2021. Ang sabi kaya dyan ng netizens natin, hindi ba talaga mapagbigay ang mga Pinoy? Ang sabi po ni Jobert Niala, likas daw ang mga Pinoy na mapagbigay at hindi naman madamot. Hindi rin sang-ayon si Harry Parone. Pagdating daw kasi sa pagtulong, laging nandyan ang mga Pinoy. Kwento naman ni Ray Garcia, sa ibang bansa raw kasi, itutulungan ka ng tao kahit sino ka man, di tulad sa Pilipinas. Ay, ganun ba? Pero kaya nga nagsimula, di ba, yung bayanihan, di ba? Yung spirit ng bayanihan. Sa atin naman yan eh. Sino kaya sinurvey nila dyan? Oo nga, tulungan-tulungan talaga. Pero ako, naniniwala ako dun sa, ang Pinoy talaga likha, di ba, na mabait, matulungin, di ba? So, parang hindi tama. Ang dami mga vloggers, mga foreign vloggers na nagpupunta rito. Yun ang fini-feature nila lagi, yung iikot sila sa buong Metro Manila na walang pera. Ay, nakita ko yan. Diba? So, ibig sabihin yun talagang manifestation yun ng pagiging matulungin ng mga Pinoy. Tsaka, di ba tuwing piyesta, kain ka kahit sa ang bahay? O, di ba ganun yung heart natin? Correct. Kaya mali yan. Eto, mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais naman kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM sa Facebook page ng Balitang Hali. Trabaho alert tayo para sa mga Caviteño. May job fair na hatid ang City Peso ng Dasmariñas. Next week na yan, ha? December 6, simula 9 a.m. sa activity area ng isang sikat na mall sa syudad. Bisitahin na rin po ang Facebook page ng City of Dasmariñas Peso para sa updates at para sa mga job opportunities na naghihintay sa inyo. Samantala, isinagawa po ang National Prayer Breakfast ngayong pong araw para ipanalangin ang bansa pati ang ating mga leader. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, kabilang nga sa mga dumalo sa National Prayer Breakfast ang mga opisyal ng pamahalaan para ipagdasal ang mga taga-national at local government, ang judikatura, ang Kongreso, ang national security and peace, economic recovery, dasal para sa Christian leaders and churches at dasal na rin para sa bansang Israel. Dumalo rin si Israel Deputy Ambassador Esther Busgan para ihatid ang mensahe ng kanilang ambassador pati nga magandang balita ng pagpapalaya nga sa bihag ng mga Pinoy. Hindi nakadalo si Vice President Sara Duterte at bago binasa ang mensahe ni P.P. Duterte, sinabi nitong si PNPD Executive Director Rod Cornejo na may sakit daw ang bise. Mensahe ni VP Sara, sinabi nitong kayaangat ang bansa sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kapayapaan, kagalingan, pagbangon ng ekonomiya at tuloy-tuloy na progreso. Ang spiritual advisor ng PNPD, so si dating Chief Justice Renato Puno, sinabi ng prayer breakfast ay ginagawa para ipagdasal din ng leaders ng ating bansa para matagumpay silang makapamuno. Ngayon daw ginagawa sa buong mundo ang National Prayer Breakfast na kumikilala sa panalangin bilang greatest enabler para magtagumpay sa kanilang trabaho ang ating mga leader. Dumalo rin si dating Supreme Court Chief Justice at Executive Secretary Lucas Brosanin at siya dating Ilocos Sur Governor Luis David Pinson. Sila Senador Mark Villar na kinatawan ng Senado at Representative Wilbert Lee ng Kamara. May kinatawan din pinadala ang iba pang sangay ng pamahalaan din Associate Justice Joseph Lopez ng Korte Suprema. Maraming salamat, Ian Cruz. Samantala, 3 sasakyan ang naararo ng isang SUV sa San Miguel, Bulacan. Patay naman ang isang rider sa San Pascual, Batangas matapos sumalpok sa kasalubong na truck. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kita sa CCTV ang magkasunod na motorsiklo habang binabagtas ang kalsada sa Barangay Poblasyon sa San Pascual, Batangas. Maya-maya biglang lumihis ang ikalawang motorsiklo hanggang sa sumalpok ito sa kasalubong na truck. Kasi doon sa ating witness na parang may kinukuha or may hahawakan sana na hindi malaman kung anong bagay ma'am doon sa motor.
hindi niya napansin na may truck pala siyang kasalubong. So lumihis siya doon, no? Nasakop niya yung daan na kung saan ay linya po na ng truck. Dead on arrival sa ospital ang 23 taong gulang na rider na taga-bayan ng Bawan. Patay ang isang babae sa Tagoloan, Misamis Oriental matapos magulungan ng dump truck. Kinilala ang 50 taong gulang na biktima na si Ederlyn Nakalaban na residente ng Manolo Fortich, Bukidnon. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakahinto ang truck nang tumawid si Nakalaban sa harapan nito. Dahil mataas ang truck, hindi raw napansin ng driver ang babae at tumabante ito. Hawak na ng pulisya ang truck driver na si Tripon Magnanaw na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sa San Miguel, Bulacan naman, kita sa CCTV ang magkaangkas na estudyante sa isang motorsiklo nang biglang umarangkada ang kaharap nilang SUV. Inararo nito ang motorsiklo ng mga estudyante at ang tricycle na nakaparada sa gilid. Sugatan ng isa sa mga estudyante. Dumiretso pa sa pagharurot ang SUV hanggang mabangga ang isa pang tricycle at sumadsad sa tindahan. Natumba rin ang isang motorsiklo dahil sa insidente. Nagkasundo na raw ang driver ng SUV at mga nadamay sa aksidente at sasagutin ang mga gastusin sa ospital at ang pagpapagawa ng mga nasirang ari-arian. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hanap nyo rin ba ay budget-friendly travel tuwing nagbabakasyon? Diba? Ayan ang talong natin lahat eh. Yung tipong nasa loob ka hulang ng sarili mong bahay. Tipid nga naman yan. May ganyan dito sa Pilipinas, ha? Ang bahay ng nakilala naming couple gamit din sa road trip. Yan, ang tricycle house ni na Rox at Benjo. Ayan, pakita natin. Mula po sa portable toilet at shower, lutuan, cabinet at upo ang nagiging kama, abay kumpleto, oh. Kung movie night naman, di ba, pwede rin ho yan. Oh, di ba? Umabot daw yan ng 160,000 pesos yung kanila pong nagastos para ma-convert ang lumang tricycle na yan. Kwento nila, tiyaga raw ang puhunan para ma-maintain ito. Pangarap din nilang malibot ang bansa sa kaya ng kanilang munting tahanan. Ang galing. Sa ngayon, may 2.4 million likes na ang kanilang Tricycle Diaries online. Abay, trending! O, diba? Family bonding at its best. Diba? Ang galing, ha? Iba talaga. Pwede palang tricycle yun. Nakikita ko kasi mga van, jeep. May jeep. Kahit gaano kaliit, basta, di ba, napagplanuhan ng mabuti. May jeep kasi na umiikot din sa buong bansa, di ba, na ganyan din. Yes. Ito naman, tricycle. Ano kaya ang susunod? Pero cozy, ha? Oo, ha? Di ba? Para sa Japanese-inspired, Bike lang kasi Japanese yung meron style. ako eh. Kaya ba ng bike? Pwede. Lagyan mo ng tent sa loob. Simulan mo na, Aubrey. Kaya lang pag Maganda yan. umuulan, medyo may Delikadin. problema ng konti. Oh. At yan po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima. Kasama niyo rin po kami, Katrina Son. At Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.